Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid at kaibigan sa Panginoon. Muli tayo po itinipon-tipon muli ng ating Panginoon ngayong gabi ayon po sa kanyang kahabagan, kanyang kabutihan at katapatan sa atin at sa kanyang pong biyaya. Sapagkat tayo po ay tunay na mahal ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi ay muli tayo po ay kanyang papahayagan ng kanyang pong salita na siya pong kanyang ginagamit upang tayo ay patuloy po na mapagtibay sa ating pong buhay Kristiyano. Ano po? Yan po ang ating pinag-aralan noong pong nakaraang Huwebes, kung inyo pong maalala. At yan po ay mula sa mga aklat po ng ikalawang Tesalonica sa kabanatang 2 at sa mga talatang 13 hanggang sa 14. Diyan po sa dalawang versikulo na yan ay nakita po natin yung pong tinatawag na bahaghari ng ating pong kaligtasan. Yung baga sa English yung rainbow. O kaya yung pong tinatawag na sa Tagalog na tawag mo doon, yung pong balangay. Balangay o bahaghari. At yan po ay nakita natin ang kung paano napakahalaga niyan ng pagpapatibay sa atin sa salita po ng ating Panginoon. Ngayong gabi po ay pagpapatuloy natin na ating pag-aaral at tayo po'y darako sa mga talatang 15 hanggang sa talatang 17. At nais ko pong basahin sa inyo at sundan nyo ng inyong mga mata. Ito pong sinasabi, kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ang Diyos po muli ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Una po makikita natin dito, mga kapatid, ang bibigyan natin ng pansin yung sa pag-aaral natin ngayong gabi ay yung pong pagiging matatag ng Kristiyano sa salita ng Diyos. Noong pong nakarang Huwebes natin na pag-aralan yung halaga ng pagiging matatag natin sa salita ng Diyos. At yan po yung pagpapatuloy natin ngayong pong gabi. Ay yung pagiging matatag at kahalagahan nito. Sana ay gawin nating mahalaga po sa ating buhay Kristiyano yung pagiging matatag natin sa salita ng ating pong Panginoon. Dito po sa talatang 15 ay makikita po natin dito ang tagubilin ni Apostol Pablo. At dito po sa kanyang tagubilin ay makikita natin dito yung kanyang puso. Yung katotohanan ng kanyang puso, yung kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya doon po sa Tesalonica at maging sa panahon na rin natin ngayon na nag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ditong sulat ni Apostol Pablo. At makikita natin dito yung pong kanyang pagkalinga sa bawat kaluluwa ng mga mananampalataya. Kaya napakaganda po na maramdaman din natin yung pong pagkalinga sa atin ni Apostol Pablo at yung pagkalinga ng Diyos sa atin. Kaya tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mahabang panahon o maraming panahon na makapag-aral ng kanyang salita sapagkat kanyang isinasakatuparan yung kanyang pagkalinga sa atin na isang mahalagang bagay na dapat nating makita mula sa ating pong Panginoon. Ano po ang tagubilin? Sinabi po ni Apostol Pablo, kayo'y magpakatibay. Saan tayo dapat magpakatibay? Tayo po'y magpakatibay sa salita ng ating pong Panginoon. Sinabi niya po, panghawakan ninyo
ang mga aral na itinuro sa inyo sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aming mga sulat sa inyo. Ano ba yung mga itinuro ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan dito po sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica? Wala pong iba kundi ang salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po? Yan kanyang ipinangangaral sa kanila. Hindi po yan nagmula sa kanya mismo. Yan po ang kanyang napag-aralan mula sa ating Panginoon mula nang siya ay maligtas sa pamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon na siya nangungusap sa kanya. Maliwanag po na sinasabi dito na ang salita ng Diyos ang siyang makakatulong sa atin upang tayo ay makatayo at maging matibay sa buhay Kristiyano. Ano po? Ang salita po ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid ng ating pong pagkilala sa salita ng Diyos. Kilalanin natin ang salita ng Diyos bilang kanyang salita sa atin. Pagkatapos panampalatayanan natin ito na kanyang salita bilang salita niya sa atin. Tanggapin natin ang kanyang salita bilang salita niya sa atin. Panghawakan natin ang kanyang salita bilang salita niya sa atin. At sundin natin, ipamuhay natin ang kanyang salita bilang salita niya sa atin. Sa pamamagitan po niyan, tayo ay magiging matatag, matibay sa ating buhay Kristiyano. Dito po sa talatang 16, sinabi niya, ngayon, ng ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabubuting gawa at salita. Excuse me po. Dito po, ipinapahayag ni Apostol Pablo at hangarin ng kanyang puso, panalangin ng kanyang puso, samantalang tayo po ay nakikinig at nananampalataya sa salita ng ating Panginoon at tinatanggap natin ang kanyang salita bilang salita niya sa atin. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ang Panginoong Jesus, kung ano yung ginawa niya sa amin, at maging ng ating Diyos Ama, kung ano yung ginawa niya sa amin, ay ganun din ang kanyang gawin sa inyo. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama kay Apostol Pablo at sa kanyang mga kasamahan? Na nais niyang gawin ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica at maging sa panahon natin ngayon. Ano po ang ginawa? Ito po sinabi, sila ay inibig ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama. At sila ay binigyan ng kaaliwan, no? Sa kanilang mga panahon na sila ay may mga kapighatian, may mga kalungkutan, may mga kahirapan, panahon na sila ay mga discouraged. Binigyan po sila ng kaaliwan at ipinadama ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sinabi po rito, binigyan sila ng mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. O anong ganda po nitong puso ni Apostol Pablo na nakikita po natin. Naway maramdaman po natin yan. Na maramdaman natin ang puso ng Diyos. At makita natin at maramdaman natin, ma-experience natin ang pagkilos ng Diyos. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kaaliwan, ang kanyang pag-ibig. Yan po'y mga napakahalagang bagay na dapat po nating
ma-experience o maranasan sa ating buhay. At sinabi po rito, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabubuting gawa at salita. Kaaliwan, mabuting pag-asa, napagandang pag-asa, dinigay ng Diyos sa kanila. Ganon din po, ipipakalob sa atin ng Panginoon yan kung tayo manapatuloy na magiging matibay sa Kanyang salita. Kaloob po ng Panginoong Jesucristo, itong mga bagay na ito. At yan po ay gagawin niya sa pamagitan ng Kanyang salita, ang Biblia. Dito po natin masusumpungan ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Dito po natin makikita ang kaaliwan ng Panginoong Jesucristo. Dito po natin masusumpungan ang mabuting pag-asa at ang biyaya ng ating pong Panginoon sa Kanyang salita lamang. Sapagkat ang Kanyang salita ang siyang magtatatag o magpapatibay sa atin sa paggawa ng una, mabuting pananalita at ikalawang, mabuting gawain. Kapag tayo ay matibay at puspos at puno ng salita ng Diyos, ito ang mag-uudyok sa atin, ang magdadala sa atin sa paggawa ng mabuting pananalita at mabuting gawain. Maliwanag po na sinasabi sa ating pag-aaral na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay siyang gagabay sa atin sa paggawa ng gawain ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi po tayo dapat tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat ito ang magtuturo sa atin at magbibigay sa atin ng pag-ibig sa mabubuting pananalita at sa mabubuting gawain na walang halong pandaraya o anumang mga karumihan. Hindi po ba? Napakaganda po na tayo ay maging matibay sa salita ng Panginoon. Sa uli po sinabi rito, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Dito po yung salitang aliw at patibayin. Napakaganda po niyan. Hindi lang tayo bibigyan ng Diyos ng kaaliwan, bagkos pagtitibayin pa tayo. Lahat tayo mayroong mga pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. Mayroon tayong dinaraan ng mga hinagpis o mga kabigatan. Sa mga panahon na yun, kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pakikinggan natin ang Diyos habang siya nagsasalita sa atin sa pamagitan ng ating pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. At kung siya ay ating pakikinggan, pagkakaloob niya tayo ng kaaliwan. At pagtitibayin niya tayo upang tayo ay hindi mahulog sa pagtalikod sa ating Panginoon at tayo ay sumunod sa kamunduhan at bumalik sa kasalanan. Yan po ay patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon. At yan ay ginagawa niya sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya tayo ay nag-aaral po ng Kanyang salita. Sana po naintindihan nating mabuti yan. Pagtibayin. Yung salitang pagtibayin, ibig pong sabihin dapat tayo ay magkaroon ng ugat. Magkaugat tayo sa salita ng Panginoong Jesucristo. Magkaugat tayo sa Panginoong Jesucristo. Di ba yung ugat ng kahoy upang ang punong kahoy maging matibay at hindi tutumba kapag may bagyo, yan po ay kumakapit sa lupa, sa ilalim ng lupa o sa bato na matibay. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating malaking bato na ating pong sandigan sa panahon ng mga bagyo. Kung tayo ay magkakaugat sa Kanya pong salita, tayo ay maitatatag dito. Sa salita ng ating pong Panginoong Diyos
At kapag tayo ay naging maugat dyan at maitatag tayo, hindi tayo madadaya ng mga maling katuruan. No? Hindi tayo maitutumba ng anumang mga pagsubok o mga pangungutya sa ating buhay bilang isang Kristiyano. No? Mananatili po tayo sa ating Panginoon at sa katotohanan. Kaya nararapat po na ang ating puso at isipan ay palaging nakasentro po yan sa ating Panginoon. Sapagkat yan po ang gagabay sa atin upang hindi na tayo magbigay pansin o magbasa kung sa ano-anong mga babasahin dyan na hindi naman naayon sa Biblia ang mga katuruan at hindi tayo makikinig sa mga katuruan na mali. Pagkus tayo ay magpapatuloy sa paghahawak sa katuruan lamang ng Biblia. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa atin bilang isang Kristiyano ang tayo ay maitatag at mapagtibay sa salita po ng ating Panginoon. At yan po ay mangyayari kung tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos, diyan po makakagawa ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. Yan po mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, ang napakahalagang bagay na dapat po nating matuklasan, makita, maunawaan, at maipamuhay sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Napakahalaga po na ikaw at ako ay maitatag at mapagtibay sa salita ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong salita na muli niyong binahagi sa amin ngayong umaga. Ngayong gabi po, dalangin ko na ito po ay inyong pagbungahin sa aming buhay upang kami ay tumibay sa inyong salita po, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo kaming gabayan ng inyong pong banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. At yan po muli, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, pansamantalang natatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa ating online Bible study, ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Webes po. Maraming salamat at muli, magandang gabi sa inyong lahat.